So kaninang umaga, 'di ba, na i-content ko, na i-replay ko yung yung pangyayari sa Black Lady House. So alam naman natin na naka-bullshitan 'yon. Yung nangyari do sa Black Lady House. Kasi hindi naman ganun kadali magpalayas ng entity eh. So parang pinapalabas kasi nila Kuya Red Don, nila Donsky, na nagpray-pray sila tapos nawala. Pero 'di ba, after nung event na 'yon, yung quote-unquote finale na 'yon, bumalik pala sila reborn dun eh. Bumalik uli sila reborn dun sa Black Lady House na 'yon. May mga nagpaparamdam uli dun. Nagkaroon nga ng doppelganger dun eh. Lahat ng tas may mga kapre-kapre na dun sa dun sa bahay na 'yon. So dito sa tulong ni Master Gala, no, at least kahit papaano mabibigyan na ng kasagutan lahat. Kasi most of the time pag nagre-react ako dun sa bahay na 'yon, dun sa kung saan pumupunta sila dun sa bahay na 'yon, most of the time ang laging sinasabi sa akin ng mga kritiko, 'di ba? Ng mga nagagalit sa post ko. Pumunta ka doon para makita mo kung totoo. Pumunta ka doon para makita mo kung totoo. So this time, si Master Gala ang pupunta. 'Di ba? Panoorin natin si Master Gala sa pagpunta doon sa infamous Black Lady House. Actually nga, Master Gala, ito ha. Maganda tong ginawa mo na to. Para maging klaro ang lahat, dito mo mariredeem yung sarili mo. I do suggest, no, i-research mo yung sinasabi nilang White House. Kung may basta kontakin mo ko kung paano mapupuntahan yung White House. Kasi yun ang madalas na puntahan nito mga to eh. Black Lady House or White House. Yung dalawang yon. Kailangan mapunta. Pero ito, inumpisa na ni Master Gala dito. I'm very thankful kay Master Gala. 'Di ba? Makakatulong ito sa pag-research natin kung totoo o hindi. Final nail in the coffin to eh. Sa mga peking ghost hunters eh. So ito na yung video na yon. Panoorin natin mga men. Bago matapos ang taong ito ay tiyak may magpapatindig na naman ng iyong mga balahibo tungkol sa inabando ng bahay 60 taon nang nakakaraan. At ito may aerial shot pa oh. ng mga elemento o espiritu. Sa tabi pala nung parang may ano pa pala. So ito yung overhead view nung Black Lady House. O doon sa mga fans nila Kuya Red, nila Donsky, babalikan na nila yung Black Lady House. So ito pala yung yung drone shot no. Meron pa pala sa tabi no na parang tinan mo ha. May magpapatindig na naman. So talagang nasa gitna siya ng nasa gitna siya ng kawalan. Pero ito ba 'yon? Ito ba yung Black Lady House? Parang ito yata, no? Ay, sorry, hindi nyo parang nakikita. Parang ito yata itong part na to. Tama ba ako? Iyong mga balahibo tungkol sa inabando ng bahay. Ayan ito totoo. Nang nakakaraan. Talagang wala palang kapitbahay yun, no? Nasa gitna talaga ng kawalan. At ito umano'y pinamahayan ng mga elemento o espiritu. Katulad ng ng sinasabi ni Sir Ed Caluwag, magkakaroon lang naman ng ng pamamahay ng mga multo or something kung may history yan ng mga pagkamatay, di ba? Pero kung elemento ang tutukuyin mo, maybe kasi gitna siya ng gubat eh, di ba? Pero yung ito na yun Black Lady House. Shout out mga ghost hunters. After netong gagawin ni Master Gala dito, ang kapal ng mukha nyo pagka binalikan nyo to at meron uli magpaparamdam.
sa tabi, yung parang yun yata yung pinuntahan nila Mambing the Creepy na may huli pero di kulong. Yung isang pinuntahan nila. Actually, magandang tulong tong ginawa ni Master Gala na to eh. Sa kalinawan ng lahat. 'Di ba? Master Gala, magandang content ito, yung pagpupuntahan mo yung mga mga pinupuntahan ng mga Mindanao Ghost Hunters, isa-isahin mo. Welcome to my channel. Ito na naman ako, si Master G. Ngayon, ito yung daan. Ang sabi ng iba, bungo, liitan mo yung screen mo, gusto namin makita. No, yung karapatan para mapanood nyo ng buong buo tong video na to, kay Master Gala kayo manood. Ang mapapanood nyo majority dito sa video ko ay yung reaction ko, yung pagsasalita ko. 'Di ba? Kaya ako ginaganito yung video ko, let's say meron nakapatong diyan nakapatong yung video ko ganito. Ang gawain lang naman kasi ng video na piniplay ko dito ay for reference lamang. Hindi yung para panoorin natin ang buo yung video. Kung gusto mong panoorin yung buo yung video sa sa channel ni Master Gala, wala akong daldal doon. Buong-buo mong mapapanood yung video ni Master Gala. Ganito kasi gumagana po yung fair use. Yung fair use kasi legal to. Kasi most of the time, ang sinasabi nila, nagnanakaw ako ng video, Hindi ako nagnanakaw ng video. Under ng fair use, explain muna natin bago tayo mag-start. Kasi mamaya kontrobersya na naman to eh. Nasasabihin nila na ninanakaw ko yung video or ang laki-laki ng display ko, hindi mo lakihan yung video ni Master Gala. Hindi pwede. Yung karapatan para mapanood na buo yung video na walang harang ay sa channel ni Master Gala yun. 'Di ba? Dito, ang ginagamit ko lang ay fair use. Ano ba ibig sabihin ng fair use? Fair use. 'Di ba? Ito yung paraan kahit hindi ka magpaalam dun sa hindi ka magpaalam doon sa mismong content creator na gagamitin mo yung content niya. Ito yung mga condition doon sa fair use. Ano ba ibig sabihin ng fair use? Inuulit ko lang po I'm so sure yung mga matagal nang nanonood sa akin, alam na yung meaning ng fair use. Pero may mga bago tayong subscribers na baka hindi pa nila naiintindihan. 'Di ba? Kahit si Kuya Red, hindi rin naiintindihan ng fair use. Pinagbibintangan pa rin ako nagnanakaw ng video. Pero yung fair use nakalagay yun sa sa channel niya. Doon sa ibaba. Ito ang ano ba yung fair use na yan? Ang pasagutin natin yung Google support. Google support, ang YouTube kasi under ng Google. So, ito, katulad sa law ng United States, yung copyrights are limited by the doctrine of fair use, under which certain uses of copyright material, but not limited to criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship, or research may be considered fair. Diba? Hindi ka pwedeng akusahan ng pagnanakaw kapag ginamit mo yung material sa criticism, commentary. Ito yung ginagawa natin eh. Criticism at commentary, pasok tayo sa fair use. 'Di ba? News reporting sa pagtuturo, sa scholarship or research. Hindi mo pwedeng kasuhan ng pagnanakaw ng video or copyright infringement ang isang tao na ginagamit yung material mo sa fair use. Nagigets nyo na? Ginagamit ko sa fair use. Paano ko ginagamit sa fair use to? Ginagamit ko sa criticism, commentary, kasi nasa public yung video eh. Paano hindi papasok sa ito sa fair use naman? Dito kasi United States na nakalagay, Philippine law naman. Paano ang fair use ng Philippine law? Almost the same din. The purpose of the use, including it is of a commercial, mature or non-profit. Pwede pagkakitaan mo or non-profit. 'Di ba? The nature of the copyrighted work, the amount and sustainability.
portion in the relation copyrighted as a whole. Copyrighted work as a whole. The effect of the use of the value of the copyrighted work. Diba? Tingnan nga natin yung yung sa Philippine law, no? Pati nga sa no? Dramatization, translation, adaptation, and arrangement or artistic works, 'di ba? Sana ba yung Philippine law, fair use. Philippine law. Copyright law of the Philippines. Basahin natin a fair use in its most general sense is the act of copying of copyrighted materials done for purpose such as commenting, criticizing, or parodying a copyrighted work without permission from the copyright owner. Kahit walang permission. 'Di ba? Pero na lang, may mga time na kailangan mo talagang ilagay doon kung kanino mo nakuha. Katulad nun, kada video natin, pag magpi-play tayo ng video, yun na yung pinaka yun ang pinaka beginning ng fair use mo Pag sinabi mo kung kanino mo kinuha. Katulad na every time na gagawa tayo ng reaction video, re-reactan natin ang video ni Master Gala. 'Di ba? Alam ng tao na kay Master Gala yung video. Re-reactan natin ang video ni Kuya Red ngayon. 'Di ba? Ni Donsky. At kung sino-sino Ghost Hunter, alam ng tao kung saan nakuha yung video. Yun ang number one dapat na malaman ng magfe-fair use. Kasi papasok sa pagnanakaw yan kung palalabasin mo sa tao na sa'yo yung video na yan. Nagigets nyo? Or ganito, may mga nagnanakaw talaga ng video. For example, ida-download ko tong video na to ni Master Gala. Tapos i-re-upload ko dito sa channel ko nang wala akong sasabihin. As if nagiging second source na ng video niya yung channel ko. 'Di ba? Kaya natatawa ako doon sa iba, yung sinasabi nila, gumawa ka ng sarili mong content, gumawa ka ng sayo, gumawa ka ng sayo. 'Di ba? Hindi mo kaya ang ginagawa nila, gumawa ka ng sayo. Hindi ba ginagawa ko sarili kong content to? Ano ba pinapanood nyo sa channel ko? Video ni Master Gala o video ko? Sagot. Video ko to Ano bang pinapanood nyo dito sa channel ko? Yung ito ba? Or yung sasabihin ko? Kaya nga nagagalit yung iba Dahil ang naririnig nila dito sa channel ko, yung sinasabi ko. Hindi yung nangyayari sa video. Nagigets nyo? Kaya nga galit sa akin yung iba Kaya nga nasasabi nyong naninira ako Kasi nga ang pinapanood nyo dito sa channel ko, yung dinadaldal ko, hindi yung mismo nire-reakan ko. Gets nyo? Kaya hindi ko naiintindihan yung sinasabi nyo. Gumawa ka ng sarili mo. Hindi ba sarili ko to? Yung komentary ko dito, yun yung content ko dito? Nagigets nyo ba? Kaya yung mga magre-reklamo dyan, pakilakihan naman yung video ni Master. Hindi pwede. Yung karapatan para mapanood ng buo tong video na to sa channel nyo, sa channel ni Master Gala nyo panoorin. 'Di ba? May gumagawa ng magre-reaction video na buo yung screen. Hindi ko po style 'yon. Kung sila Boss Rino, okay lang 'yon, 'di ba? Pero risk nila 'yon. Risk nila 'yon pag basta ako, 'yun ang maibibigay ko do sa mismong may-ari ng video. Kung gusto niyo panoorin ng buo yung video niya na walang abala, 'di ba? Doon sa channel nyo nila panoorin. Ang mapapanood nyo lang talaga dito, yung pagmumukha ko at saka kung ano yung sasabihin ko. So, gets na? Ako, nakakalahating hindi na makalahating oras, 15 minutes. Okay, play na natin. Sana wala na pong tanong wala na magsasabi na nagnakaw ka ng video. Wala na magsasabi na nalakihan mo ang screen mo. Style ko po talaga to. Wala po kayong magagawa. Nakakapangilabot dito pa lang sa daan. Papasok sa isang haunted house na kinatatakutan dito po sa Davao City. Actually, malayo na to sa city pero ang kwento rito mga master, doon ko na ikikwento pag papasok na tayo. May katabi pa pala siyang bahay, Yan, nakikita nyo naman, wala po akong ibang kasama.
Wala din pong ibang nagtatago dyan. Charot. Oy! Pasok na tayo. Paparinig! Sino minaparinggan ni Master Gala? So, itong bahay na ito ay 1960s. Magsi-6. Alam mo, what I love about dito sa ginawa ni Master Gala na to, malalaman talaga natin yung totoong history nitong bahay na to. May mga fake ghost hunters ba? Kasi madalas itong ma-feature eh. Itong ano na to eh, itong Black Lady House na to eh. May mga fake ghost hunters ba na nag-discuss ng history nito? Kasi ito ha, katulad ng ginagawa ni Master Gala, ganito dapat. Pag pupunta ka sa isang lugar, i-discuss mo yung history ng lugar para maintindihan namin kung bakit may nagpaparamdam dyan. Kasi most of the fake ghost hunters kasi, pupunta dito sa bahay na to, bigla na lang kalabog ng kalabog na wala naman kami nalalaman ba't may kumakalabog dyan, men. 'Di ba? Ano ba yung ano niyan? Marami nagsasabi, marami nagre-request, marami nagsasabi. Men, ipaliwanag mo kung ano yung history at yun ang ginagawa ni Master Gala ngayon. Impressive. Anong oras na ba? Teka. Sabi niyo dinadaya ko yung oras. Charot. 5:35 pa lang ng hapon. Excuse me. So, papasukin natin to. At hindi tayo masyado... Wala na yung gate na, no? Tayo lang kasing mag-isa mga master. Gusto ko lang natin i-explore. At kung bago ka lang sa channel natin, please like, share. Oy, Balentong TV, di ba sinabi mo sa akin noon, ipaliwanag ko kung bakit lumulutang yung kandila. Kasi ganitong oras din pumunta si Reborn noon eh, nagpalutang ng kandila. So ako muna yung mag-iiwan ng dalangin dito sa labas bago ako pumasok dito sa abandonadong bahay na to dahil maraming mga hindi natin inaasahan na pwede nating Meron pala siyang isang katabi na parang gano'n, no? Panginoon, ingatan niyo po ako sa akin pong pupuntahan at Forward na natin yung dasal. Amen. Ay, mabilis lang pala. Iba ang aura pag ibang ghost hunter yung pumasok eh, no? Bigat. Sayang naman itong bahay. Hindi ko alam kung rest house ba talaga yan or what. Ay, yan. Gas-gas na gas-gas sa ghost hunters to eh. Ay, Diyos niyo, nakakatakot. O may nakaka-capture daw ng mga ano. Nire-recommenda natin na gumamit ng headset sa panonood upang mas marinig pa ang mga kakaibang tinig na i-record ko. Dahil sa pagkakataon na nandito ako, wala akong narinig kahit isa. Pero sa tuwing editing ay dito lang natin napapansin gamit ang aking speaker pag ako ay nakikinig sa aking mga video. Maaaring limitado lang ang ating marinig dahil nga nakalapel ang aking camera that time. Ay, Diyos mio, nakakatakot. Di ba aeroplanong dumadaan yon? Gamit tayo ng isang camera pa sa harap ko para doble yung makapture nating audio kung sakali. Very good, very good. So, yan. Ganda ka ng bahay. Di ba para aeroplano na dumadaan yun? So ito, double vision yung ginagamit ni Master Gala. Supposed to be ganito dapat, men, para ma-sure na walang kasama. Pinagbabasag yung mga jealousy. Mga binasag nila Reborn yun. Actually, Sir Master Gala, isa sa mga nakakolab mo dyan, nakakolab mo nito lang, napunta na dyan eh. Yun ang pakwentuhin mo kung anong ginagawa nila dyan sa bahay na yan. Yung mga gustong mag-ano dito. Excuse me. Grabe. Pinagtripan po yung mga bintana, pinagbabasag yung mga jealousy. Pinagbabasag kasi nga yun yung sound effects nila. 'Di ba Reborn? Reborn Ghost Adventure. Kayo yung umubos ng jealousy dyan eh. So,
Talagang kailangan mong magtiwala pagpapasok sa mga ganito guys. Dahil mag-isa lang ako. Yung wala akong kasama. So dito nyo makikita, mga kababayan ko, dito nyo makikita na talagang fake yung ginagawa ng iba. 'Di ba? Walang kalabugan, no? Huwag nyo akong bubulsitin na ang explanation. Hindi, kasi nadasalan na yan, kaya wala na. Bakit may nagpapakita uli after nung finale nyo? 'Di ba? May nagpapakita uli, may buhok pa nga nagpapakita dyan nung bandang huli Neto lang, sa vlog ni Reborn. Binalik-balikan ni Reborn yan after nung finale nyo dyan. Kasi nag-finale na sila dyan Parang ang pinalabas nila Donsky, nila Kuya Red na napalayas na nila. Parang tumahimik na yung bahay after nung ginawa nila. Pero hindi nakatiis to sila Ma'am Sheila. Sila Reborn. Naggagawa-gawa uli ng content dyan sa loob. Ang focus naman nila, may mga kapre-kapre sa labas, may mga mga kung ano-ano. Maririnig ditong mga umiiyak. Or what? Hindi naman naiiwasan yan. Ayun dun sa kwento natin. Umiiyak na mga bata, ano pa? Parang may tao, pero wala naman. Yan ba yung caretaker? Okay, sige, pupuntahan natin yun guys. Yung Bahay. Pero wala na yung mga gamit. ba't ayaw pakuha ng video? Kilala nyo si Kuya? Okay, sige, pupuntahan natin yun guys. Umiiwas sa video si Kuya. Malaking bahay. Pero wala na yung mga gamit. Oh, kasi base may mawala ba? Wala na yung mga gamit. Basta abandon na siya dire sa unahan. Diretso lang. Kamarin, ina nga kamarin. Asang kamarin? Kamarin. Bukod sa umiiyak, naghilak white lady, ana. Walay white lady. Walay white lady. Wala. Ano lang? Lato lang mga bata. Mura na siya. Parang naglalato-lato. Nagdula-dula, ganon. Wala naman palang white lady dun May black lady ba? Pila na ka years abandon na? 1960, ganon, 70? 1960 ala. 60, Tagal na, no? Pero wala naman nangyaring krimen dito. Wala. Oh, 'di ba? Wala naman palang Wala naman palang nangyaring krimen Ano yung mga sinasabi ni Kuya Red doon dati na kausap niya yung black lady? Alam ko, tao ka rin dati. 'Di ba, men? Gibilin lang nila. Hanggang gamit ko. Ha? Naaga pa yung nagbablog. Dito Ano sa yung mga nagbablog dito? Oh, may nagba-vlog mga peking ghost hunter. Nilanakawan. May isa pa rito sa kabila. Hindi naman ako natakot. Pati lababo pinagtatanggal no? Ayun Punta tayo dyan guys, gusto nyo. Total parang iisang ano lang siya. Ito muna natin to. Wala nangyayari dito 'Di ba? Walang kalabugan ng kalabugan. Dalawang puno ng mangga dyan. So akyat tayo dito sa taas. Nandiyan pa kaya aparador na gumagalaw? Try natin gumamit ng ghost app kung sakali. Ako lilinawin ko hindi ako ghost hunter. Para Hindi, okay lang yan. ano lang ako, paranormal. Tawag doon? Explorer. Charot. Okay lang yan. Basta May sinasabi siya ditong nag-step pero I don't think na step yun. Mukhang sa labas galing. Tawag doon? Mukhang putok sa labas Tok, gumanon. Explorer. Charot. Bahala na kung anong tawag niyo sa akin. Parang dinidistance ni Master Gala yung sarili niya sa pagiging ghost hunter. Pero same pa rin naman. Ay. Sayang yung bahay talaga guys. O yung mga nagsasabi dyan na puntahan mo. O, Nasaan yung jealousy? pinuntahan ito ha.
Kung paanohan din lang naman ng credibility, ang bet ko na kay Master Gala na. 'Di ba? Kumpara do sa mga dating pumunta dito sa bahay na to. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, men, ano, na kahit hindi akong pumunta diyan, may pupunta at pupuntang iba diyan para i-prove yung mga claims diyan. Wala talaga, men, oh. Ni isang kalabog wala. 'Di ba? Pero pag sila Reborn ang nandyan, wow. Wala. Kaya pag sila Donsky ang ganyan, kalabugan na yan. O yung cabinet, di ba? Ganito ng bahay pa naman. Ay! Lambot na. Ingat-ingat tayo mga master. Pero alam mo, yung sinabi na 60s pa tong bahay na to, parang hindi ako naniniwala. Feeling ko late 90s lang tong bahay na to. O early 2000. Kasi may poster ng Armageddon dyan na, na movie eh. Di ba? Sa akin, wala namang problema kahit gabi ko pumunta rito. Kaya lang, iniisip ko dito, ninakawan nga yung bahay eh. So, possible na Hindi, wala yun. Wala yung kaluskus na yun. hindi lang mga masasamang tao ang dito nagpupunta. Kasi may mga sinasabi si Master Gala dito na na parang may yabag daw eh. Pero sa akin hindi. Kasi kung may yabag talaga dyan, during that time na nandyan si Master Gala, mapapansin niya na yan. Kasi yung tunog na yun, physical yun eh. Hindi naman spiritual yung tunog. Maintindihan ko kung na-capture lang sa video yung boses. Pero sa actual, hindi. Pero yung mga physical na kalabog or yabag, dapat dyan pa lang kung if nandyan si Master Gala, manonotice niya na yun. Pwedeng hindi lang mga masasamang tao ang dito nagpupunta. Wala pati what year is it? Diba? Ambot nimo eh. Hindi relevant yung nilalabas ng ng ghost tube. Ay ng spirit talker. Wala, men. Kung itatanong niyo sa akin kung anong pakiramdam nung nandito ako, wala akong masyadong naramdamang nakakapangilabot. Wala, debunk. Wala. Pinuntahan ni Master Gala yan ha. Yan yung madalas niyong sabihin sa akin, puntahan mo with the help of Master Gala. Wala. At wala din akong narinig. Pero hindi maiwasan na sa tuwing nag-edit tayo ay doon lang natin malalaman. At sa huling paghakbang ng aking mga paa dito ay meron pa rin akong nai-record na mahinang katok. Pakinggang mabuti. Ang laki ng bahay, sayang. Malayon, putok yun sa malayo. Hindi siya katok sa bahay. For me ha, 'di ba? Pag sa mga ganyan may narinig ka mga putok-putok sa labas eh. Hindi siya sa bahay for me. Kasi kung sa loob ng bahay yan, habang nire-record mo yan, mararamdaman mo yan, men eh. 'Di ba? Or granting, sige. Granting sa loob ng bahay yung katok na yon. Pero sa akin parang putok siya sa labas eh. Hindi siya yung katok sa loob. Pero granting katok sa loob yun. Hindi katulad nung kila Reborn na bug. Yung ganun na ganun. Di ba? Hindi siya ganun ka-active. Tara, tayo. Hindi ako masyadong na-excite. Pero dito sa... di ba? Hindi naman pala excitement eh. Bakit dun sa mga faking ghost hunter, kalabugan yan. Try natin. Gusto ko yung medyo may mafe-feel akong something. Wala. Cleared yung Stomach. Cleared yung cleared yung Black Lady House. Dito sa tabi naman yung isa.
Ito pala yung kuha kong drone shot dito sa bahay na pinanggalingan natin na ito. Pero ang nagpukaw pansin sa akin, bukod sa nakakapangilabot na daanan ay yung katabi niyang parang pabrika o isang abandonadong warehouse. Pansin din na itinayo ang mga ito Ito yung pinuntahan nga nila Mambing the Creepy. sa gitna ng napakaraming puno o masukal na lugar. Actually, napakalaking compound po ng bahay na ito na inabandona. Hanggang dito siya. Hindi ko sure kung ibon yung nakita kong biglang lumipad. Aswang yun, aswang. Ito yan, pasok tayo dito. Total, ano pa naman, okay pa naman. Maliwanag pa. Makakasigaw pa tayo. Charot. Oo nga. Ano yun? So, ang naririnig yan, nag-iiyakan. Tingnan natin dito. So guys, kung nag-enjoy ka po sa panonood ng ating video ngayon, paki-like po at paki-share bilang suporta. Like and share tayo mga kababayan kay Master Gala. Anong meron dito? Let's see. Oh! Wait, mamaya na yan. Ito muna. Ay, putya. Ayun. Hindi kalabutan ako, guys. Ako, may magpapakita. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun. Pero, ano lang yun? Creature lang yun. Na Kalabutan ako. kung ano pa man. Ano yung tatayuan yung balahibo ko? Parang umiilaw yung... Talaga yung sa legs pa yung Sa pinakita labas eh. kanina. Ano kaya yun? Kung tatanungin kita, ano ang na-feel mo, napansin mo sa misteryosong abandoned structure na to? Ayan o. Ang ano kasi, ang problem kasi, pinuntahan na ito ng mga peking ghost hunters eh. Yan. I do believe yung pinuntahan nila Ma'am Sheila to, nila Mambing the Creepy. Sila lang ang tatandaan kung pumunta dito. Reborn din yata. 'Di ba? Kaya wala na siyang wala na siyang May binutas dito. feeling na na ganyan. Kakaiba naman tong bahay na to. Bakit ginawa? May butas pa. May tawag diyan hindi bahay eh. May tawag diyan, nakalimutan ko na. Dito ako nagtataka, meron ditong kakaiba oh. Pakita ko sa inyo ah. Takot ako dun sa parang ibon sa. Ayan oh, dito. Ano yan, dalawang butas na yan? Ano kaya ito? Ano na Ninja Turtles? Gawaan ba yan? Comment below sa mga nakakaalam. Wala po akong alam na idea. At ako'y nag-explore lamang. Dito, anong part meron dito? Dumi ng motor ko. Putik na. Hindi ko alam kung para saan ito ginawa nila to. Oh. Hindi ko rin alam eh. May lutuan. Lutuan ba yun? Parang kakaiba. Diyan siguro tinatapon yung mga patay. Yung mga pinapatay. Abandonadong ano Diyan sinusunog. Curious lang to. Pero hindi na natin ito mapapasok. Nakasarado to eh. Padlock. Ang sulat dito. Dahil mga drone. Pangit man ang nagsulat. Mas pangit ang nagbasa.
palaya, mas mapait ang mabigo sa gugma sa minamahal ibig sabihin. Grabe ah. You are my light, you're the lamp upon my fear. Parang kanta to ah, all the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot be alone. Let me stay by your guiding light. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. All through my life. The warrior is a child. Ay, yun ba yun? Sarap. So thank you sa mga nanood. Maraming salamat. So paano yan mga kababayan ko? Debunk, di ba? Kaya yung mga susunod na magko-content dyan, di ba? Darating at darating ang time na yung mga lihim ng mga fake ghost hunters lalabas. Hindi lang naman sa akin ang gagaling yan eh. Di ba? Katulad nito ni Master Gala. May mga gagamitin talaga ang Diyos para malaman kung ano yung totoo. Di ba? Patapos na ba ang era ng ng mga fake ghost hunters? Abangan. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman